Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Congressman Edgar Erese. Sa EDSA, mariing nanawagan si Representative Erese na magbitiw sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte. Iginiit na ang tunay na diwa ng people power ay pananagutan, pagkakaisa at paglilingkod sa mamamayan. Ayon sa kanya, panahon ng wakasan ang sigalot at paghihirap ng bayan upang mabigyang daan ang mas maayos at marangal na kinabukasan para sa Pilipino. Ay nako. Isa sa mga hinahangaan kong kongresista ngayon ay itong si Congressman Edgar Erese dahil talagang hindi siya takot sa Marcos Jr. administration. Kung ano ang nakikita niyang mali, sinasabi niya. But this time, panawagan ng resign, isinama niya si VP Sara, I totally disagree. Meron akong isang subscriber. Bago mag-EDSA anniversary noong February 25, nag-text na siya. Sabi niya, General, nakakainis naman ito. Si Congressman Edgar Erese. Ipapanawagan niya na mag-resign din si VP Sara. Nag-respond na lang ako, hehehe, takot sila ma'am na uupong presidente si VP Sara. Kaya, ang karamihang dilawan ayaw nilang manawagan ng resign Marcos. Yan nga, kahit mga bishop, mga sa simbahan, yung Kiko Aquino D, yung apo na ba ito ni ni President Cory? Sabi niya, bawal magsigaw ng Marcos resign sa EDSA anniversary. Sinupalpal sila ng artista si May Paner na bakit hindi ipanawagang resign dahil pinatalsik natin ang Marcos Sr. dahil sa kanyang kapalpakan, mas palpak itong Marcos Jr. na bakit ayaw iparesign. Ano na sila? Hindi na sila nagkakaisa sa paninindigan. So para patas siguro, paresignin si PBBM, isama na rin lang daw si VP Sara. Will it solve the problem? Hindi. Matutuwa yan si Senator Soto. Dahil siya ang magpre-presidente. Payag ba kayo na maging presidente si Itbulaga? Ay lalo tayong naloko. So, ito, tignan natin yung mga reaksyon ng taong bayan. 10,000 people nag-react. 8,900 ang tumatawa, 127 ang galit. 818 lang ang nag-like. So, 90% sa nag-react hindi sang-ayon dito sa panawagan ni Congressman Edgar Erese. 10% lang ang sang-ayon. So, makita mo, pulso ng taong bayan. Marami ang sumusuporta kay VP Inday Sara. Okay, tingnan natin ang mga comments. Nerissa Tanyel, why VP? Patawa ka. Yen Alamag, excuse me po, wag nyo na pong idamay ang BP. Tuklasin nyo na lang po yung malita issue kasi makakatulong sa mga tao makabalik ang pera ng bayan. Melda said, need na ni Congressman ng Memo Plus. Paiba-iba ang sinasabi niya. Yon, Marlon Garcia, believe na sana ako sa iyo, sir. Kaso, bakit mo dinamay si BP? Idinamay
Kasi nga, siya mismo ang nagsabi na takot na takot ang mga kapwa niya Dilawan sa isang Sara presidency. Bakit? Sino ba yung nagsabi na si Congressman Toby Chanco? Kung itong si Romualdez, o kahit sino ba niya na na-involve sa nakawan sa flood control scandal, pag makakaligtas siya ngayong administrasyon, sisiguraduhin ko, hindi siya makakalaya sa susunod na administrasyon pag manalo si VP Sara. Wow! Agree ako noon. At yan na rin ang nabanggit ni VP Sara na may nire-recruit siya na Vice President. At kung manalo sila sa 2028, yung Vice President na yan, ang gagawin niya is pananagutin ang mga kawatan sa gobyerno. Alam mo, maraming natuwa. Marami ang boboto kay VP Sara nang dahil sa kanyang pahayag. Balik tayo sa ano ko lang sa ICC. Merong isang medical doctor, scientist siya, expert siya sa infectious disease, Dr. Edsel Salvania. Sabi nila, maraming Pilipino, kahit hindi DDS, ordinary Pilipino, na walang political affiliation, ayaw nila sa isang Pilipino na dadalhin sa The Hague para i-trial doon. Ayaw ng mga maraming Pilipino dyan. Tapos ngayon, dahil ayaw, brinabrand sila na DDS na rin. Ay, sabi niya, lumiliit na ang mundo nyo. Yung kami na mga neutral lang, ayaw naming may Pilipino na dadalhin sa ICC. Lumiliit na ang mundo nyo. Maraming mga non-DDS nagiging supportive na rin sa mga Duterte kasi ayaw nila na may Pilipinong malitis sa foreign court dahil gumagawa na pa naman ang hustisya sa ating bansa. So, konting tiis na lang. Pabayaan nyo na lang si Congressman Edgar R.C. Total, hindi naman magre-resign ang Pangulo. Ay, sus, kapit to ko yan. Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Of course, ang ating VP hindi rin magre-resign. So, labanan na lang sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung nahatag ni nanay nga yero nga iyang iatop karon. So, gitabangan lang siya sa pagdala kay Bugatman. Kung karon mo na ni ang atop sa balay ni nanay nga yero. So mga dako nagyud og buslot. Muna ni ang iyang atopan karon. So pulihan niya sa nahatag nga yero sa iya ha. So mga karaan na gid kayo nga yero. Turun ni biti mamada. So kung muulan, gatuluan na gyud. So gipang isklastipan lang gani ang uban.
karon human na gyud sa pag-atop ang gihatag ni nanay nga yero. So nakaatop na gyud siya, di na gyud siya maulan. Salamat sa Ginoo sa naghatag sa sin. Nagyod, Mm. dili na gid mi maulanan. Oo, so balo na ka nanay. Oh, So pila na ka tuig sa imong pagkabalo? galima na ka tuig. So 5 na ka tuig. So naalang ka karon ka. So ikaw na lang karon ang nabilin. Oh, So tanan na ka pamilya imong anak nanay. tanan, So karon nakatop na ka, di na ka maulanan. dili na gid maulanan. Salamat ni sa naghatag ani nga sin. Salamat kayo.